Magandang araw! Ako nga pala si Teacher Ann at welcome sa inyong paboritong Usapang Filipino. Dito ang pagkatuto ay masaya, makabuluhan at syempre, interaktibo pa. Bago tayo magsimula ay may tanong ako. Ano nga ba ang bumubuo sa isang pangungusap? Tama! Ang isang pangungusap ay binubuo ng dalawang mahalagang bahagi, ang simuno at ang panaguri. Tara, tuklasin natin yan. Unahin muna natin ang simuno. Ang simuno ay ang pinag-uusapan sa pangungusap. Halimbawa, si Ana ay nagbabasa ng libro. Ang simuno ay si Ana dahil siya ang pinag-uusapan. Ngayon naman ay dumako tayo sa panaguri. Ang panaguri ay nagsasabi tungkol sa simuno. Sa parehong halimbawa, si Ana ang nagbabasa ng libro. Ang panaguri ay nagbabasa ng libro dahil iyon ang ginagawa ni Ana. O siya, subukan nga natin. Sagutin sa comment section kung kaya mong tukuyin ang simuno at panaguri sa mga pangungusap na ito. Unang pangungusap, ang aso ay tumatahol. Pangalawa, si Mark ay kumain ng mangga. Bibigyan kayo ng 5 segundo para sagutin ang sumusunod. Ano kaya ang sagot? Eto na. Sa una, ang simuno ay ang aso at ang panaguri ay tumatahol. Sa pangalawa, si Mark, ang simuno at ang panaguri ay kumain ng mangga. Ang galing! Diba? Ngayon, kung kayo ay mga guro na katulad ko na nanonood ngayon, ay maaari niyong gawing classroom activity ang simuno o panaguri. Magpakita lang kayo ng mga pangungusap na may missing part at hayaang hulaan ng mga mag-aaral kung ano ang kulang. Diba? Fun and educational. Ayan! Ngayon, alam mo na ang tungkol sa simuno at panaguri. Mas madali nang gumawa ng mga makabuluhang pangungusap. At tandaan, kapag ang guro ay may alam, may natutuhan ang mga mag-aaral. Kung gusto mo pang matuto ng mga Filipino, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na video. Hanggang sa muli, paalam!